Okay guys, may bagong tutorial po tayo ng paggawa ng Japanese one. So yung video ko, in-upload yung nakarang araw. So ito na. So explain ko sa inyo kung paano ito ginawa. At paano ko ito binubuo. Yan. So meron siyang audio jack. Ayan. Ayan. May audio jack po tayo. Tapos ito isaksak nyo sa cellphone nyo. Mag-download kayo ng frequency generator sa Play Store. So ito ipakita ko sa inyo kung anong mga materials na kailangan yung gawin. Una yung magnetic wire number 24. So yung magnetic wire na pwede nyo rin na makabibili niyan sa sa mga online, Lazada o Shopee. Tsaka bronze rod, bronze rod na 27 na haba, mercury added battery isang pieces, at saka audio flag. Ito audio flag yan. Meron yan sa mga sira na DVD, pwede yung gamitin, okay na yun, basta hindi magdidikit sa magnet. At saka aluminum tube. Ito 1/2 yung size niya, 1/2. Tsaka guys, yung makikita nyo para siyang plated na gold, para siyang gold na plated yan, parang gold plated yan. So ito guys, ito na, explain ko sa inyo kung paano to ginawa. Ito yung bronze rod yan, at saka yung pendulum. Ito yung casing nya, yung aluminum tube, tagos yung yung bronze rod dito. Ito yung battery, mercury added battery. Kunin nyo yung yung labas nya, kasi stainless steel yun, magdidikit yun sa magnet. Yan, kunin nyo yan. Ang sa loob nyo lang kunin yung sa loob, pasok nyo dito na sa loob, tapos may butas yun, ipasok nyo yung bronze rod, at saka iwan ka ng 1 inch na nakahusli. Yan, tapos iwawan nyo ng magnetic wire ganito sa loob. Yan. Tsaka guys, para ito sa mga walang gamit na pang-treasure, yung mga bago pa lang sa pag-treasure na walang gamit, kasi mahal yung mga scanner ngayon, tsaka mga locator. So ito easy lang tong gawin. Electronics din, electronics. Kung anong nyo sa electronics, sa generator apps, meron yun mga frequency. So yung frequency, halimbawa 5,000 yung kilohertz ng gold. So 5,000 nyo i-set doon sa frequency apps, frequency generator, para maka-locate siya ng gold. Kung anong frequency niya sasagap yung gold, di sa gold yung hahanapin niya.
Kasi gold yung hihigop ng aura nito. Ito. Ito. Yan. Tapos guys, ayan. Ito, mercury added battery. Tapos ito iwawan nyo ng ng magnetic wire papunta rito. Iwawan nyo papunta dito. Dito. Papunta dito. Yan. So, ito na yung positive. Dadalo yung current papunta dito. So, yung negative, ito, negative. Ito yung negative. Ito sa labas, ito yung positive. So, bale ito papasok dito sa looban niya. Ito magiging positive at saka ito maging negative. So, iwawan nyo ng rewind tayo ng ng magnetic wire. Gaya nito. I-rewind niyo yung magnetic wire papunta rito. Tapos isolder nyo ito sa gilid na ito para magiging negative ito. So, para wala siyang wala siyang ground. No, hindi siya maga-ground. Ayan, hindi siya maga-ground dito. Para maayos yung yung pag-flow ng current. Kung ano ang current ang gusto niyo hanapin. Kung gusto niyo ba ng silver, gusto niyo ba ng ng metal, bomb, or ano ba yan, pwede kayong i-set up sa frequency app na gamitin nyo. Bali, electronics na to. Electronics. So guys, iyon lang. Magnetic wire, bronze rod, aluminum, mercury added battery, audio flag, tsaka yung ito. Ito sa to. Pwede ito pwede ito sa sa mga cellphone, earphone, tapos i-convert niyo 'yan sa ito, ganito. Sa mga DVD. Maganda to ito gamitin. Ipag-plug nyo lang sa cellphone, ganon. Plug nyo sa cellphone, tapos dadalo yung frequency papunta dito. Ayan. Ganon. So, simple lang guys. Malaking tulong ito para sa mga baguhan. So, alam niyo yan mga alam niyo yan mga treasure hunter na mga gumagamit ng mga Japanese one. Gaya nito. Alam niyo yan. At aaralan niyo kung paano gamitin yung Japanese one. So, hindi ito basta-basta na makadetect kayo agad. Kailangan mag-aaral kayo kung paano ito gamitin. So, kung may sagab ito, magsiswing ito. Ganito. Magsiswing yan. Kung saan yung niya. Saan yung yung frequency. Yung hinahatag niya na frequency. So, simple lang guys ang paggawa. Sana matututo kayo gagawin nito. Para sa ito sa mga lang, sa mga walang gamit, yung mga baguhan. So, ito lang itutulong ko sa inyo. Maganda to. Proven and tested. At sa susunod na video, try natin ito sa sa operation. At saka turuan ko kayo kung paano gamitin yung compass. Kasi yun importante sa pag-remap. Mag-remapping. Para sa hindi kayo maligaw sa mga sign. Bawat sign ay may indication. Yun ang importante. Dapat nasa tamang spot kayo, tamang location. Kung sa tingin nyo sa
nasa spad kayo, doon talaga yung ano niya, na doon talaga yung nilagay ng mga treasure, subukan nyo na rin gamitin yung Japanese one. Gamit yung frequency. Gamit yung frequency. Yan. Okay guys, simple lang gawin. May ina-upload ko na ito na video na binidyo ko lang, so walang tutorial. So ngayon alam na natin kung ano ang laman nito at ano itong mga materials na pwedeng gamitin. So mura lang guys, maka-afford kayo nito. Magnetic wire, mura lang yan. Bronze rod, nasa 50 lang yan. Aluminum, depende sa size. Mercury added battery, meron dyan sa mga sa mga flashlight ng may solar, ganun. Audio plug, pwede kayong dyan. Makabili lang kayo niyan. Simple lang guys. At accurate yung gamit natin. So, okay guys, salamat sa pagnanonood sa mga video. Subscribe lang po at click ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. So, sa susunod, mag-explore tayo gamit yung Japanese one. Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin at paano ito hawak nito at ating alamin kung ito ba ay accurate. So, para sa akin, itong accurate, itong paborito ng gamit ko pang treasure. Okay guys, salamat sa paglunod sa video. Hanggang sa muli.